Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close, close to you throughout my life. Ya Allah, oh Allah. Papuri sa tanging tagapaglikha, tagagawa, tagahubog, tagabigay ng buhay, at tagasanhi ng kamatayan. Diyos na makapangyarihan, si Allah. Lahat ng papuri at pagpapala ay mapa sa huling sugo. Ang alipin ng Diyos na makapangyarihan, si Muhammad, ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay sumakanya at sa lahat ng mga sumusunod sa kanya sa kabutihan hanggang sa araw ng pagbangong muli. Mga mahal kong manonood, sa lahat ng dako, ako ang inyong lingkod na kinatawan ng newmuslims.com at naglalahad sa inyo ng mga aralin para sa mga bagong Muslim. Ang unang bagay na nais kong talakayin ay ang pananampalataya ng isang Muslim. At kapag sinabi nating pananampalataya ng isang Muslim, naaalala natin ang maraming bagay. Magsimula tayo sa dalawang pangunahing mga tanong. Una, kailangan ba talaga natin ng anumang katibayan upang patunayan na mayroong tagapaglikha, Panginoon ng lahat ng daigdig, nakikita at hindi nakikita? Pangalawa, at maaayon sa sagot, ano ang kinakailangang gawin sa pinakadakilang Diyos na ito? Ang mga ito ay mga pangunahing tanong at paano natin malalaman ang tungkol sa Kanya, Subhanahu wa Ta'ala? Sa pangangatwiran, kapag inisip natin ang paglikha at napag-isipan natin ang tungkol sa ating pagkatao, nakatitiyak tayong ginawa tayo nilikha. Dahil walang sino man ang maaaring mag-angkin na nilikha niya ang kanyang sarili o lumikha siya ng kahit isang langaw. Ito ay pangkalahatang kamalayan tungkol ukol sa Diyos na makapangyarihan. Ganun pa man, ano ang nais ng Diyos na makapangyarihan na malaman natin? Ano ang nais niyang gawin natin? Ano ang ating mga tungkulin sa Kanya? Subhanahu wa Ta'ala, ang lahat ng ito ay ginawa sa pamamagitan ng kapahayagan. Dumarating ang isang propeta at binigyan siya ng aklat, mga tagubilin, sa pamamagitan ng isang anghel na makikilala natin sa kalaunan sa pangalang Gabriel o Jibril alayhi salam, sumakanyang kapayapaan. At ang aklat ay ibinigay sa mga sugo at ang propeta ay kinailangang maihatid ang mensahe sa mga tao. Napakasimple. Mula sa unang sugo na ipinadala sa mga tao, si Noe alayhi salam. Si Noe ang una na kilala sa wikang Arabic na Nuh alayhi salam. At dumating siya pagkatapos ng unang taong nilikha ni Allah, si Adan, ang ating ama, at ang kanyang asawa si Eva, ang ating ina. Kaya nang dumating si Noe, ang mga tao ay nalihis na mula sa matuwid na landas. Ang mga tao ay lumihis sa walang Diyos maliban kay Allah na La ilaha illallah. Kapag sinabi nating walang Diyos kundi si Allah, sinasabi natin ang literal na kahulugan nito sa katunayan. Ngunit may mas malalim at mas tumpak na kahulugan na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah lamang. Papuri sa Kanya. At walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya. Ito ay nagtuturo sa ating ang mensahe ng lahat ng ipinadala sa tao upang ipaalala sa kanila ang tungkol sa kay Allah ay parehas. At ilang mga tao ay hindi alam ang kahulugan ng salitang iyon, Islam. Ano ang ibig sabihin ng Islam? Ang ugat ng salitang Arabe
ay nangangahulugan lamang ng pagsuko sa kalooban ng lumikha, ang tagagawa, ang nag-iisang lumikha ng lahat. At kapag isinusuko mo ang iyong kalooban kay Allah sa Diyos na makapangyarihan, ikaw ay Muslim. Ang lahat ng mga sugo ay isinuko ang kanilang kalooban kay Allah. Ang lahat ng mga anghel ay isinuko ang kanilang kalooban kay Allah. At ang lahat ng nilalang, bukod sa mga tao, ay isinuko ang kanilang kalooban kay Allah dahil sinunod nila ang landas na itinakda sa kanila ng Diyos na makapangyarihan. Ang araw, ang buwan, ang mga planeta at lahat ng mga ito, lahat sila ay umayon ayon sa landas na itinakda para sa kanila ng Diyos na makapangyarihan. Oo, ang Islam ay ang mensahe ng lahat ng mga sugo simula pa kay Noe alayhi salam. Ang Islam ay ang kahulugan ng pagsuko ng iyong kalooban sa Diyos na makapangyarihan. Kapag isinuko mo ang iyong kalooban sa Diyos na makapangyarihan, sinusunod mo ng tama ang inuutos niyang gawin mo. At iyan ang kahulugan ng Islam. Ngayon, ito ay nagdadala sa atin na pag-usapan ang kahulugan ng Rasulullah, ang sugo ni Allah. Naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah ay sumakanya. Ano ang ibig sabihin kapag sinasabing Rasulullah? Ito ay maraming kahulugan. Una, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagsunod sa Kanya dahil siya ang nagpaparating ng mensahe ng Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, dapat mong mahalin siya ng higit sa iyong sarili. Hindi lamang ang iyong mga magulang, hindi lamang ang buong sangkatauhan, kundi higit sa iyong sarili. Ikatlo, dapat mong unahin ang anumang iniutos niya sa iyong gawin at ito ay lubhang mahalaga sa mga bagay na gusto mo at ang mga bagay na hindi mo gusto. Kaya mula sa unang bahagi ng testimonya ng pananampalataya na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah lamang at iyan ang binigyan diin ng Quran na ang lahat ng mga bagay na sinasamba at inuugnay bilang katambal ni Allah sa pagsamba ay hindi karapat-dapat para dito dahil wala silang kapangyarihan ni pakinabang ang sino man ni hindi nila kayang tulungan ang kanilang sarili o maging sanhi ng anumang pinsala. Kaya ang pinakatumpak na kahulugan ng La ilaha illallah ay ang pagsasabing walang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba kundi ang Diyos na makapangyarihan, si Allah. At kapag pinag-usapan natin si Muhammad bilang sugo ni Allah, sumakanya ang kapayapaan, tinutukoy nating ang lahat, anuman ang kahulugan ng salitang ito, pagsunod, pagmamahal, paniniwalang siya ang panghuling sugo at sagka ng lahat ng mga propeta at hindi siya maaring magkamali sa pagpapahayag ng mensahe o makagawa ng anumang pagkakamali sa bagay na yaon dahil siya ay protektado ng Diyos na makapangyarihan mula sa paggawa ng anumang pagkakamali sa pagpaparating ng mensahe. Ngunit sa pang-araw-araw na gawain sa buhay, maaring maisip niyang may mas mabuting gawin sa ganitong paraan o sa ganitong paraan at lumalabas na may mas mainam na paraan upang gawin ito sa araw-araw na pamamaraan ng buhay. Ngunit sa pagpaparating ng mensahe, ito ay lubhang mahalaga na ginagamit natin sa Quran na salitang esma o ma'sum, hindi maaring magkamali. Kaya ang La ilaha illallah at Muhammad Rasulullah ay ang kalima at ang sino man ang bumibigas sa mga ito na kasama ang mga kinakailangan nito at ang mga kondisyon ay isinabuhay, siya ay isang tunay na Muslim. At ito ay nagpapakita sa atin ng halagaan ng salita sa Islam. Sa pamamagitan isang pahayag ng salita, ikaw ay magiging Muslim. At sa kabaligtaran nito, ang mga tao ay lumalabas mula sa iman, pananampalataya at mula sa Islam sa pagsuko ng kanilang kalooban. Hinihiling natin sa Diyos na makapangyarihan na maging matatag sa kahulugan ng La ilaha illallah at Muhammadun Rasulullah, ang huling sugo ng Diyos na makapangyarihan. At mula dito ay dumating na tayo sa katapusan ng bahaging ito. Inihatid sa inyo ng newmuslims.com at ako ang inyong lingkod na si Ahmad Azad na kumakatawan sa kanila sa pagbibigay ng mga aral na ito
Hanggang sa susunod, tanggapin ang pinakadakilang pagbati sa lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel. You bleed, I bleed. You cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family.